10 senyales na mahaba pa ang buhay mo. Alamin kung meron ka nito. Maraming seniors ang araw-araw nagtatanong sa sarili, gaano pa kaya ako katagal mabubuhay? Minsan tanong ito na dala ng takot, minsan dala ng pag-asa. Pero alam mo ba na may mga senyales sa katawan at sa ugali ng isang tao na maaring magpahiwatig kung mahaba pa ang itatagal ng kanyang buhay? Hindi ito hula o sambal lang. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na may mga common traits o patterns ang mga taong umaabot sa 90, 95 o kahit 100 taon pataas. Ang magandang balita, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o high-tech na check-up para makita ang mga palatandaan ito. Madalas, nasa harap mo na ang sagot. Isa sa mga unang senyales na madalas hindi pinapansin ay ang pagkakaroon ng steady at positibong pananaw sa buhay. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga taong may optimistic mindset ay mas mababa ang chance magkaroon ng chronic diseases gaya ng sakit sa puso, high blood pressure at diabetes. Kapag ang isang senior ay may kakayahang ngumiti kahit may problema, tumawa pa rin sa kabila ng stress at nakahanap ng dahilan para maging masaya araw-araw, ito ay malinaw na indikasyon ng malakas na mental resilience. At ang mental resilience ay konektado sa mas mahaba at mas masiglang pamumuhay. Mahalaga rin ang kafayahang kumilos ng mag-isa. Hindi kailangan tumakbo o mag-ehersisyo ng sobra. Pero kung ang isang senior ay nakakabangon pa rin mag-isa, nakakalakad kahit ilang minuto kada araw, at may sapat na lakas para gawin ang mga simpleng gawain sa bahay, ito ay napakalaking senyales ng longevity. Ang mobility ay hindi lang tungkol sa lakas ng katawan. Isa rin itong palatandaan na maayos ang circulation. Gumagana pa ang muscle memory, at maayos pa ang balance ng katawan. Mga bagay na madalas nawawala kapag papalapit na ang dulo ng buhay. Kapag ang isang senior ay patuloy pa rin ang social engagement, ibig sabihin, mas malaki ang tsansa niyang mabuhay ng mas mahaba. Hindi ito usapin ng dami ng kaibigan o party sa araw-araw. Minsan sapat na ang regular na kuwentuhan sa isang anak, pagtawag sa isang kaibigan, o pakikipag-usap sa kapitbahay habang nagdidilig ng halaman. Ang social interaction ay nagpapalakas ng utak, nagpapababa ng risk ng dementia, at nagpapabuti ng emotional health. Kapag ang isang senior ay mas gusto pang makihalubilo kaysa magkulong sa kwarto, ito ay malinaw na palatandaan ng buhay na may gana pa at saysay. Isa pang senyales ay ang maayos na tulog. Ang seniors na tulog ay mahimbing, hindi laging nagigising sa kalagitnaan ng gabi, at kumigising na may sigla sa umaga ay kadalasan may mas balancing hormone levels, mas maayos na immune system, at mas magandang kondisyon ng puso. Ang katawan ay nagre-regenerate habang natutulog. Kaya kung ang isang senior ay may regular sleep pattern, mas mataas ang tiyansa na mas kumanda pa ang mga susunod na taon ng kanyang buhay. Ang good health ay isa rin sa mga underrated pero powerful na palatandaan ng mahabang buhay. Kapag ang digestion ng isang senior ay regular, walang madalas na bloating, constipation o diarrhea, ibig sabihin gumagana pa ng maayos ang kanyang gut microbiome. Ang healthy gut ay hindi lang tungkol sa tiyan. Konektado ito sa utak, puso at immune system. Kaya kung ikaw ay senior at napapansin mong maganda ang daloy ng iyong digestive health, iyan ay palatandaan ng maayos na internal system na gumagana ng tama. Isa sa pinakamalinaw pero madalas hindi nabibigyang halaga na senyales ay ang kakayahang mag-isip ng malinaw. Ang isang senior na kayang magkuwento ng buo, magdesisyon ng may lohika, at nakakakilala pa rin sa mga tao sa paligid ay indikasyon ng malusog na utak. Hindi ito nangangahulugan na kailangang perfect ang memorya. Pero kung hindi pa rin malilimutin sa delikadong antas, may focus pa rin at nakakabuo pa rin ng mga insight sa buhay. Ito ay malinaw na senyales na ang cognitive function ay hindi pa bumababa. At kapag maayos pa rin ang utak, maraming parte ng katawan ang sumusunod sa kabuuang stability nito. Marami ring seniors ang tila may natural na lakas ng immune system. Hindi sila madaling kapitan ng ubo, trangkaso o infection. Kapag ikaw ay senior at mapapansin mong bihira kang magkasakit, mabilis kang gumaling o hindi ka agad tinatabla ng virus na madaling kumapit sa iba, ito ay palatandaan na aktibo pa rin ang immune cells mo. Ang longevity ay hindi lang tungkol sa dami ng taon, kundi sa kalidad ng bawat araw na hindi ka nilalagnat, hindi ka nakaratay, at hindi mo kailangang bumisita sa ospital ng madalas. Isa pang senyales na dapat ipagpasalamat ay ang maayos na heart rate at blood pressure. Hindi ito nangangahulugan na dapat ay parang teenager ang katawan. Pero kung ang pulso mo ay hindi masyadong mabilis, hindi rin sobrang bagal,
at ang iyong blood pressure ay nasa kontrol kahit pa may kaunting gamot, ito ay magandang senyales na ang iyong cardiovascular system ay hindi pa nanhihina. Ayon sa mga cardiologist, isa ito sa pinaka-importanteng biomarker ng longevity, ang tibok ng puso na tuloy-tuloy, kalmado at hindi nagmamadali. May mga seniors din na may consistent na spiritual life. Hindi laging relihiyon, kundi yung may malalim na paniniwala o connection sa purpose sa buhay. Kapag alam ng isang tao kung para saan siya bumabangon araw-araw, mas bumababa ang risk ng depression, mas lumalakas ang immune system, at mas nagkakaroon ng gana sa buhay. Ang purpose ay isang invisible force na nagbibigay ng lakas kahit sa panahon humihina na ang katawan. At panghuli pero isa sa pinaka-importanting senyales ay ang pagkakaroon ng kakayahang tumanggap ng pagbabago. Ang seniors na kayang mag-adjust sa bagong routine, bagong gamot, bagong lugar o bagong sitwasyon ay kadalasan mas humahaba ang buhay. Bakit? Dahil ang flexibility ng isip ay kasing halaga ng flexibility ng katawan. Ang taong marunong mag-adapt, marunong mabuhay sa kabila ng hamon. At ang ganitong resilience ang nagpapalakas hindi lang sa katawan, kundi sa buong pagkatao. Kapag pinag-usapan ng mahabang buhay, maraming tao ang agad iniisip ay swerte lang o nasa lahi. Pero ang totoo, ang dami ng taon sa isang tao ay mas nakasalalay sa araw-araw niyang ginagawa kaysa sa genes na minana niya. At itong mga senyales na pinag-uusapan natin ay bunga ng lifestyle na ginawa mo sa loob ng maraming taon. Hindi ito instant. Hindi rin ito resulta ng isang beses na healthy meal o isang linggong paglalakad. Ang mga taong mahaba ang buhay ay karaniwang nagtataglay ng habits at attitude na consistent nilang ginagawa kahit walang nakatingin. Kaya kung napansin mo mayroon ka ng ilan sa mga senyales na ito, tulad ng malinaw na pag-iisip, maayos na tulog, regular na bowel movement, o simple pero aktibong pangangatawan, malaki ang posibilidad na ma-extend pa ang buhay mo ng mas matagal kaysa inaakala mo. At kung kulang pa ang ilan sa mga ito, hindi pa huli ang lahat. Ang kagandahan ng katawan at isipan ng tao, kaya nitong magbago kung bibigyan ng tamang pagkakataon. Isa sa mga pinaka-underestimated na senyales ay ang pagkakaroon ng consistent routine. Maraming long-living seniors ang may pare-parehong oras ng gising, pagkain at tulog. Hindi man nila sinasadya, pero ang pagkakaroon ng rhythm sa bawat araw ay nakakatulong sa katawan na manatiling balanse. Ang hormones ay nagiging predictable, ang metabolism ay hindi napuputol, at ang stress levels ay hindi biglang tumataas. Ang katawan ay mahilig sa consistency. Kaya kung ang araw-araw mong buhay ay may ayos, may disiplina at may direksyon, ito ay senyales ng mahabang buhay. Kasama rin sa senyales ng longevity ang pagkakaroon ng hobby o bagay na kinagigiliwan. Minsan, ito ay paghahalaman. Minsan ay pagsusulat, pagbabasa, pagkukwento o kahit pag-aalaga ng hayop. Ang mga seniors na may passion sa isang bagay ay mas bihira dapuan ng kalungkutan. Bakit? Dahil ang isip nila ay laging aktibo, laging may iniisip, may ginagawa at may inaabangan. Hindi kailangan ng grandong libangan. Kahit pag-aalaga ng maliliit na halaman o pagtahi ng punda ay sapat na para manatiling buhay ang loob ng isang senior. Ang ugali ng pagiging mapagpasalamat ay isa rin sa pinaka-makapangyarihang senyales ng mahabang buhay. Ang mga seniors na marunong tumingin sa maganda sa gitna ng hirap, marunong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay, sila ang karaniwang hindi tinatalo ng stress. Kapag puso mo ay marunong lumambot at magpasalamat, bumababa ang blood pressure, humihina ang inflammation sa katawan, at mas lumalakas ang resistance mo sa sakit. Isa ito sa mga invisible yet powerful na dahilan kung bakit may mga taong tila hindi tumatanda dahil magaan ang loob nila sa buhay. Marami ring studies ang nagpapakita na ang mga seniors na may stable relationships, hindi lang sa asawa kundi sa anak, kaibigan o komunidad, ay mas mataas ang chance na mabuhay ng matagal. Ang pakiramdam na bahagi ka pa rin ng buhay ng ibang tao ay isang psychological vitamin. Nakakatulong ito sa pag-regulate ng hormones, nagbibigay ng emotional stability at nagpapatibay ng motivation para manatiling aktibo. Kahit isang kaibigan lang na laging tumatawag o isang apo na laging yumayakap, sapat na para maramdaman mong may halaga ka pa rin. Ang katawan ay may sariling wika. Kapag may sakit ka, ipinaparamdam nito sa iyo sa iba't ibang anyo, pamamanhid, paninikip, pagod o lagnat. Pero kapag ikaw ay malusog, minsan tahimik lang ito. Hindi ito nangangailangan ng atensyon, kasi maayos ang daloy. Kaya ang pagiging asymptomatic at masigla kahit sa tandaan ay senyales na may natitira ka pang mga taon na maaari mong itaguyod.
Hindi ito ibig sabihin na hindi ka na kailangang magpa-check up. Pero kung hindi ka mabilis mapagod, hindi ka laging sumasakit at nakakagalaw ka ng malaya, posibleng ang katawan mo ay nagsasabi, may lakas ka pa, may panahon ka pa. Pansinin mo rin ang ugali mong tumawa. Ang seniors na madaling mapatawa at madaling tumawa ay kadalasang mas mahaba ang buhay. Hindi lang dahil masaya sila, kundi dahil ang pagtawa ay isang biological tool na nagpapababa ng stress hormones. Kapag tumatawa ka, ang iyong katawan ay naglalabas ng endorphins, natural painkillers at mood boosters. Ang tumatawang senior ay hindi lang nagpapasaya ng paligid, pinapatibay rin niya ang kanyang puso, utak at immune system. Kaya kung isa ka sa mga taong kahit sa gitna ng problema ay may kakayahang ngumiti at magpatawa, yan ay palatandaan ng lakas na hindi matutumbasan ng gamot. May isa pang senyales na madalas hindi nababanggit, ang pagkakaroon ng strong sense of control. Ang seniors na may kakayahang magdesisyon para sa sarili, kahit sa simpleng bagay gaya ng anong oras kakain, saan pupunta o anong isusuot, ay mas mataas ang life expectancy. Ang autonomy ay hindi lang simbolo ng independence, kundi lakas ng loob at clarity of mind. Kapag ikaw ay senior pero hindi mo pa rin hinahayaan na ang iba ang palaging nagdedesisyon para sa iyo, kapag ikaw pa rin ang gumagawa ng discard sa sariling buhay, yan ay senyales na ikaw ay malayo pa sa huling kabanata. At higit sa lahat, ang pagnanais na patuloy na matuto. Ang seniors na curious pa rin, nagtatanong, nagbabasa o nanonood ng mga educational content ay kadalasan mas malusog ang utak. Kapag ang isipan ay hindi tumitigil sa paggalaw, sumasabay rin ang katawan sa pagiging aktibo. Hindi kailangan mag-aral ng bagong degree. Kahit simpleng pagtuklas ng bagong recipe, panonood ng dokumentaryo o pagbabasa ng artikulo, ito ay patunay na ikaw ay buhay pa sa loob. At habang buhay ang isipan mo, mas mataas ang tsansang sumunod dito ang katawan. Kapag pinag-usapan natin ang mahabang buhay, hindi natin may kakaila na maraming seniors ang mas nagiging mapagmasid sa kanilang nararamdaman, kilos, at mga pagbabago sa katawan. At sa bawat araw na lumilipas na hindi ka tinatamaan ng matinding karamdaman, hindi ka nakaratay sa kama, at nagagawa mo pa ang mga simpleng gawain na hindi humihingi ng tulong. Lahat na ito ay hindi aksidente. Yan ay bunga ng lifestyle, mindset at malalim na koneksyon sa sarili. Isang hindi laging napapansin na senyales ng longevity ay ang pagkakaroon ng matibay na disposisyon kahit sa panahon ng stress. Sa madaling salita, hindi ka madaling magpanik, hindi ka palaging takot at marunong kang huminga at mag-isip bago kumilos. Ang ganitong ugali ay may malalim na epekto sa katawan. Kapag kalmado ang utak, hindi agad tumataas ang cortisol. At kapag mababa ang cortisol, mas protektado ang puso, utak at immune system. Kaya kung ikaw ay senior na kalmado pa rin sa gitna ng pagsubok, na hindi agad natataranta kahit may emergency o problema, yan ay senyales na malakas pa ang iyong panloob na sistema. May mga seniors na kahit may iniindang sakit ay nakakaya pa rin ngumiti, tumawa at magpatawa ng iba. Hindi ito dahil hindi nila nararamdaman ang sakit, kundi dahil may malalim silang kakayahang i-reframe ang nararamdaman nila. Hindi nila itinatanggi ang karamdaman, pero hindi rin nila hinahayaan itong kainin ang buong pagkatao nila. Kapag kaya mo pa rin mag-isip ng positibo kahit may iniindang arthritis, high blood pressure, o iba pang kondisyon, iyon ay senyales ng mental maturity at resilience na konektado sa mas mahabang buhay. May malaking papel din ang pagrespeto sa sariling katawan. Ang seniors na maingat sa kanilang pagkain, uminom ng sapat na tubig, hindi sobra sa paninigarilyo o alak, at marunong umiwas sa stress, ay mas mataas ang tsansang mabuhay ng matagal. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Pero kapag meron ka pa ring disiplina sa sarili kahit may tukso sa paligid, kapag pinipili mong kumain ng gulay kaysa chichirya, o kapag alam mong kailan dapat magpahinga, lahat ng ito ay senyales ng long-term self-care na nagbubunga ng longevity. Mahalaga ring pansinin ang iyong energy levels. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging masigla gaya ng 20 anyos. Pero kung sa edad mong senior ka na ay nakakaya mo pa ring gumising ng hindi hirap, nakakakilos ng hindi laging nangangailangan ng upuan, at may gana ka pa ring gumawa ng mga simpleng bagay tulad pagluluto, paghahalaman o paglalakad, malaki na itong palatandaan. Ang energy na iyan ay hindi galing sa kape lang o gamot. Karaniwan, iyan ay bunga ng malusog na puso, tamang tulog, maayos na diet at balansing emosyon. Hindi rin dapat maliitin ang epekto ng kalinisan sa katawan at kapaligiran.
Ang seniors na patuloy pa ring nagkapapalit ng damit araw-araw, naliligo, nagsusuklay at naglilinis ng paligid ay kadalasan may mataas na sense of awareness at care sa sarili. Hindi lang ito tungkol sa hygiene. Isa itong senyales na hindi mo pa rin sinusukuan ang sarili mong dignidad. At kapag ang isang tao ay may ganitong antas ng self-respect, kahit sa katandaan, mas pinapahalagahan niya ang kanyang buhay. Yun mismo ang dahilan kung bakit ito mas tumatagal. Tingnan mo rin ang abilidad mo makaramdam ng tuwa sa maliliit na bagay. Ang simpleng reaksyon mo sa paglubog ng araw, sa pagkanta ng ibon, o sa pagkakaroon ng sariwang hangin ay may sinasabi tungkol sa estado ng iyong mental health. Ang mga seniors na marunong panghumanga sa mundo ay karaniwang mas kalmado, mas appreciative at mas masaya. At ang masayang puso ay direktang konektado sa malusog na puso. Sa katunayan, maraming centenarians o mga taong umaabot sa 100 ay simpleng nabubuhay, pero laging nakangiti, marunong magpatawad at madaling matuwa. May mga seniors din na may malalim pa ring empathy, yung may malasakit pa sa iba, marunong makinig at willing tumulong. Ito ay senyales na aktibo pa rin ang emotional intelligence. Ang utak na may empathy ay mas matatag, hindi agad bumibigay sa degenerative conditions tulad ng dementia. Kapag ikaw ay marunong pa ring makiramay, magbasa ng damdamin ng iba, at tumulong kahit papaano, iyan ay senyales na buhay pa ang cognitive pathways mo. Hindi lahat ng senyales ay pisikal. Minsan ang pag-aalaga mo sa damdamin ng ibang tao ay nagpapalakas din ng sarili mong kalusugan. Kapag inobserbahan mo ang mga taong tumatagal ang buhay, mapapansin mong maraming hindi halatang senyales ang kanilang taglay. Hindi sila palaging malakas, pero sila ay matatag. Hindi sila perpekto, pero sila ay bukas. Hindi sila laging masaya, pero marunong silang kumapit. At sa likod ng bawat senyales, may ugat itong hindi nabibili, malasakit sa sarili, respeto sa katawan, at pananaw na kahit ano ang mangyari, may halaga pa rin ang bawat araw. Maraming tao ang naniniwala na ang habang buhay ay isang bagay na hindi mo kontrolado. Pero kung tutuusin, ang katawan mo ay nagbibigay ng clue araw-araw. At kung marunong ka makinig sa katawan mo, sa kilos nito, sa lakas nito, sa sigla at gana mo sa buhay, malalaman mong may mga senyales talaga kapag ikaw ay nasa landas ng mahabang pamumuhay. Isa sa mga importanteng senyales ay ang pagkakaroon mo ng sense of gratitude. O, simple lang pakinggan, pero malalim ang epekto. Kapag marunong kang magpasalamat kahit sa mga maliliit na bagay, kapag nakikita mo pa rin ang kabutihan sa paligid mo, at hindi ka mabilis mabalot ng galit, tampo, inggit, yan ay senyales na emotionally healthy ka. At ayon sa siyensya, ang emotional stability ay direktang konektado sa longevity. Hindi mo kailangan laging masaya, pero kung ang puso mo ay kalmado, marunong magpatawad, at hindi bit-bit ang bigat ng kahapon, mas tumatagal ang iyong buhay. Tingnan mo rin ang mga seniors na may disiplina sa routine. Ang mga gising sa tamang oras, kumakain sa regular na schedule, at hindi pa bago-bago ng habits ay mas stable ang internal clock ng katawan. Ito ang tinatawag na circadian rhythm. Kapag ito ay consistent, mas ayos ang hormone release, mas tama ang body temperature regulation, at mas smooth ang digestion. Sa madaling salita, mas walang disruption sa katawan. Kaya kung ikaw ay senior na hindi puyat, hindi palaging atrasado sa pagkain at marunong magpahinga, yan ay senyales na kaya mong alagaan ang katawan mo sa maayos na paraan. Huwag mo rin kalimutan ang spiritual peace. Maaring hindi ka relihiyoso, pero kung may kapayapaan ka sa loob, kung hindi ka takot sa hinaharap, kung tanggap mo ang nakaraan at may tiwala ka sa araw-araw na dumaraan, yan ay hindi matutumbasan ng gamot. Ang spiritual wellness ay isang matibay na sandalan ng mga seniors na umaabot sa matagal na buhay. Sila yung kahit may karamdaman ay payapa pa rin. Kahit may problema, hindi aligaga. Kahit may lungkot, may pananampalataya pa rin. Ang ganitong uri ng kalmadong pamumuhay ay parang shield sa katawan. Pinoprotektahan ka nito mula sa sobrang stress na unti-unting sumisira sa katawan. May isa pang senyales na mahaba pa ang buhay mo na madalas hindi napapansin. Ang kakayahang patawanin ng sarili. Kapag ikaw ay senior na kayang tumawa sa sarili mong mali, sa sarili mong kamalian, o sa simple at corny na joke, yan ay senyales ng emotional intelligence at humility. Hindi ka na-stress ng sobra dahil marunong kang tumanggap at tumawid sa kahinaan mo. Ang pagtawa ay isang therapeutic act. Kapag madalas kang matawa, kahit sa sarili mong gawi, mas maraming lumalabas na endorphins sa katawan mo. At ang endorphins ay natural healer, mood stabilizer at immunity booster.
At ang panghuli sa lahat ng senyales, ang pagnanais mong mabuhay pa. Hindi ito basta wish lang, kundi yung may drive ka pa ring bumangon. May plano ka pa rin kahit simpleng plano lang. Magluto ng paborito mong ulam, dalawin ng apo, magtanim ng gulay, maglakad sa park o simpleng maranasan pa ang Pasko sa susunod na taon. Ang seniors na may layunin pa rin sa bawat araw ay may mas matibay na survival instinct. Kapag may gusto ka pang maranasan, may gusto ka pang tapusin, may gusto ka pang makasama, ang katawan mo ay lalaban. Ang buhay mo ay lalaban. Kaya kung nararamdaman mo ang mga senyales na ito, anumang kombinasyon o dami, huwag mong baliwalain. Yan ay regalo, palatandaan at paalala na hindi pa huli ang lahat. Hindi mo kailangan maging perpekto para mabuhay ng matagal. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili, disiplinado sa katawan, at bukas sa koneksyon. Sa bawat taong dinadagdag sa buhay mo, mas marami ka ring pwedeng ibahagi, mahalin at pahalagahan. Kaya habang binibigay sa iyo ng katawan mo ang mga senyales ng lakas at sigla, ituloy mo lang. Dahil ang mga taong marunong makinig sa katawan nila, sila ang mas madalas na tumatagal sa mundong ito. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.